Sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng maharap si Vice President Sara Duterte sa kasong paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan mismo ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI na nagsilbi ng sabpina, pagpapaliwanagin para riyan ang bise, pati sa reklamong grave threats. Kasunod ng umunoy banta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Pinahaharap ang bise sa tanggapan ng NBI sa Biyernes at ipatatawag din ang iba pang kasama niya sa paggawa ng video. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Emil, Vicky, yung sabina naman ay para bigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ano ba yung sinabi niya tungkol dun sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at saka sa House Speaker, at para malaman na rin ng NBI kung meron ba na reklamo o complaint na pwedeng ihain laban sa kanya. Ang tinitingnan at base dun sa sabina na inihain ng NBI ay pwede bang pumasok ito dun sa anti-terror law. Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong ang sabina para kay Vice President Sara Duterte. Wala noon doon ang bise kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa sabina, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa Biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sino messenger para i-reset. kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. Isinabi na ang bise kaugnay ng mga sinabi niya na kapag pinatay siya, may kausap na siya para patayin din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Kami, marami ng mga political, wag magalit sa akin, circus. No? Hindi kami nakikialam. Tahimik lang ang National Bureau of Investigation, but this is a serious matter. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang press conference ni Duterte kung may nilabag itong batas. Base sa sabina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed